Mas marami po mga kaibigan ng hindi kontento, hindi matanggap, hindi masayahan. Yan na yung description natin. Dito sa decision po ng Senate President na sa July 30 na lang sisimulan officially ang impeachment against Sara Duterte. Yan po yung gusto kasing mangyari ni Senate President Escudero. Kaya ko nababanggit itong mga abogado, sibilyan na mga mamamayang pangkaraniwang tao, professional, maging mga taga-gobyerno, at lalo na po ang mga kongresista, lalo na yung member ng prosecution panel. Wala silang nakikitang dahilang malalim or malaking problema bakit hindi magsisimula ng mas maaga ang trial. Lahat ay nangihinayang sa panahon. Kasi nga po, itong buwan ng Marso, Abril, Mayo, wala naman silang ginagawa. Napakaluag nito para sa trial. Kahit maghapon sila, kahit araw-araw silang mag-trial, walang istorbong ibang trabaho. Kung ikukumpara natin simula July 30, kasi yung first or last Monday ng July, yan ang State of the Nation Address ng Pangulo. After ng SONA, maraming proposed bill na dapat aprobahan dahil yan ay kasama sa SONA. Pagkatapos papasok pa yung proposed budget for 2026. Di ba? Yan din kailangan priority. So, madalit sabi, yung Kongreso at Senado masyado magiging busy ng July or August, September, October, hanggang December yan kasi budget at saka new proposed bill. Eh kung magkakaroon pa ng trial, halimbawa 2 beses o 3 beses sa isang araw, sabi nga ni Escudero, alas 9 daw hanggang alas 2 ng hapon. Ay yung pong alas 9 hanggang alas 2 ng hapon, yan ang oras, panahon ng mga public hearing. Dahil hindi naman pwedeng magkaroon ng gumawa ng batas ang Kongreso at Senado nang walang public hearing. In aid of legislation, dadaan sa public hearing lahat ng proposed bill. Kasi sa bandang alas 3, alas 4, yan na po yung regular session nila, 3 times a week. So wala talagang panahon. Bakit ginusto ni Escudero na magsiksikan, mag-overload sila sa pagpasok ng third quarter? Kasi third quarter na yung, hanggang fourth quarter na yung July, August, September hanggang December. Napakaraming trabaho nila. Baka mamaya sabihin nila, recess muna ang trial kasi marami kaming proposed bill, budget deliberation, budget hearing. O, di ba? Yan naman ang pangkaraniwang palusot. Huwag niyong kalimutan, sa tagal ko na po sa media, matagal din ako naging reporter sa Kongreso, basta dumating ang proposed budget coming from the Malacanang, priority yan. Hino-hold yung ibang mga public hearing. Yan ang inuuna ng liderato ng Kongreso at Senado. Eh kung may trial, paano? Anong oras gagawin yun? Samantalang kung ngayon gagawin ng trial, matapos bago mag-eleksyon sa Mayo, di maluwag na sila sa pagpasok ng 20 Congress. Walang technical and legal na usapin. Kasi legal na legal, pasok na pasok sa 19 Congress ang article of impeachment. So wala ho talaga kaming nakikita, ako mismo, kahit kayong mga nanonood na nakikinig, kung ano ang pinanghuhugutan, maliban lang sa sila ay recess. Maliban lang sa ayaw nilang magtrabaho dahil nakareses ang Kongreso. Kahit nga po ako, Sir Mike Abe, nagtataka din bakit nga po ba ganon ang ginagawa ngayon ni Senator Chis Escudero. Napakadelikado nga daw po talaga nitong ginagawa na pagdidelay na ito dahil maaari pong maareglo ang mga testigo laban dito kay BP Sara. Nako, paano pa mapaparusahan yan sa kanyang mga nagawang kasalanan dyan sa 7 articles of impeachment kung wala na yung mga testigo? Diba? Nako, dapat talaga gawin na po ang impeachment trial at huwag na pong i-delay. Kilusan na. Dapat itong gawin ng mga senador. Dapat po itong kilusan dahil nakasalalay po dito ang buhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ang kaban ng bayan. Ay sabi nga ng mga ekspertong abogado at constitutionalist, hindi naman po nakalagay sa saligang batas na kapag nakareses ang Kongreso at Senado, hindi na sila pwedeng mag-trial. Dahil iba po ang impeachment court kaysa sa legislation. Yung paggawa ng batas, meron silang kalendar, ang Kongreso at Senado, nagre-recess talaga sila. Pero ang impeachment court, impeachment trial, hindi po yan nakasaad sa batas na kapag nakareses, walang trial. Wala pong ganun.
So kahit anong paliwanag, iisa lang ho ang dahilan. Ang argumento ni Escudero, nakareses kami, huwag nyo kaming madaliin. Grabe ka naman. Nakareses kami ang masusunod, hindi kayo. Wow. Hindi ba pagtataksil yun sa bayan? Tanong lang yun. Hindi ba pagiging traidor sa bayan yung ganon? Pinapasweldo kayo ng taong bayan, pinanumpa kayo nung kayo ay mapukramang nanalong mga senador na susunod kayo sa lahat ng alintuntunin ng saligang batas. Kasama ang impeachment process kapag ka mayroong complaint, article of impeachment sa ilalim ng saligang batas. Bakit hindi nyo gawin yun? Wala naman kayong ginagawa ngayon maliban sa kayo nakabakasyon dahil recess. Isayang ang panahon. Ayun po ang dahilan nila, nakareses sila. Kailangan nilang mamahinga. Pero, di ba, alam naman natin kahit nakareses sila, tuloy pa rin po ang sahod ng mga senador. Baka naman pwedeng ngayong taon lang naman na to na nakareses kayo, kilusan nyo na po. Di ba, ngayon lang naman eh. Ngayon lang naman ulit nagkaroon ng impeachment trial. Baka naman po pwede nyo nang gawin yan. Ang Pangulo nga ng ating bansa, si Pangulong Marcos, walang recess, walang holiday. Kahit weekend, nagtatrabaho. Kahit holiday, nagtatrabaho. Punong ehekutibo, nagtatrabaho. All weather, may typhoon, may kung ano mang kalamidad, nagtatrabaho ang Pangulo. Tapos ang mga senador, sa pangunan ni Senate President Escudero, nakareses lang sila ng napakahaba. Isipin mo, February, March, April, May. 4 na buwang mahigit. Kasi June 2 pa sila babalik. Ganong katagal? 4 na buwan. Magkano ang sweldo ng isang senador? Monthly. Magkano ang allowance at gastos natin sa mga staff ng senador? Wala namang holiday yan. Walang recess ang paggastos ng mamamayang Pilipino na nagbabayad ng buwis sa pagpapasweldo at gastusin ng mga senador-elect. Hindi naman tayo naiinggit, pero yun ang kanilang trabaho. Tapos itong kanilang obligasyon, mandato, inuutusan sila ng saligang batas na trabaho nila ito ayaw gawin. Gusto nila pagsabay-sabayin ang trabaho sa 3rd quarter at 4th quarter ng taong ito. Proposed bill, budget deliberation, impeachment, trial, at public hearing ng mga iba't ibang komite. Kaya ba niyo yun? Baka sabihin nyo, overload kayo, recess muna ulit. Ay, grabe naman. So, walang personalan, Senador Escudero. Para sa iyong kaalaman, hopefully nakakarating sa iyo ang aking mga topics sa Mike Abby Opinions, kahit doon sa isang channel ko, MA Pinoy TV. Marami na pong nagagalit sa iyo. Marami na pong nadidismaya sa iyo. Yung mga butante nga ay nagbanta na hindi ka na nga susuportahan sa next election. Huwag natin kalimutan, Senador, 2028, kandidato ka na naman. Pwedeng senador ulit, pwedeng mas mataas na posisyon kung mahahangarin mo. Kasi ngayon, safe na safe ka dahil hindi ka kandidato. Okay? Yun yung mahalaga doon. So, paalala lang, mahirap kalaban ang butanteng Pilipino. Mahirap magtampo ang mga butante. Dahil sila ang magde-decide kung karapat-dapat at kung sino ang dapat maging senador or government official na magitan ng political exercise sa tuwing mag-e-eleksyon. Yun po yun eh. Paano kung during election, sa mga susunod na panahon, maalaala, yung kung i-describe natin ay parang may pagka-arugante na, parang may pagkatigas na ng ulo mga sagot mo. Alam mo, sasabihin mo, sino ba naman kayo para kami madaliin? Sino ba naman kayo para kami utusan? Yung mga ganon. Yan ba statement ng isang public official? Yan ba statement ba ng isa sa number 3 sa pinakamataas na opisyal? May problema na nga tayo sa pangalawang pinakamataas na opisyal eh. Nagmumura at kung ano mga pinagsasabi si Inday Sara eh. Pati ba naman yung number 3 na Senate President? Para nakamana na rin na ganito ang paliwanag. Sino kayo para kami utusan? Wow! Senador, kaibigan mo ako, kilala kita, kilala mo rin ako. Pero issue lang ito, walang personalan. Ikaw rin ang gumawa. Ikaw rin ang dahilan kung bakit maraming nagagalit at lagi kang topic sa mga balitaan kasi yung style mo, body language mo, prinsipi mo, hindi bagay sa mga butanteng Pilipino. I tell you, please like, share ang video. So, ang dating po ngayon, parang naninikluhod po ang taong bayan dito sa mga senador, lalo na kay Senator Chis Escudero, na simulan na itong impeachment trial. Alam nyo,
hindi natin 'to dapat ginagawa, eh. Hindi tayo dapat ang nakikiusap sa kanila. Bakit? Kasi ibinoto natin sila para maging mga senador at kasama sa kanilang mandato na kapag may impeachment trial ay kanilang itong kilusan agad-agad, forthwith. 'Di ba? Kailangan nila itong talakayin. Kailangan magkaroon ng impeachment trial agad-agad. Dahil napaka-importante po nito, dahil nakasalalay po dito ang mga sensitibong bagay na may kinalaman sa ating bansa. Tapos ngayon, puro palusot ng recess. Sus Maria Joseph naman, ano ba naman itong mga naiboto natin ng mga senador na ito. Alam niyo, sa totoo lang, papunta na ako sa malapit na magsisi kung bakit number 1 sa aking balota ito nga si Senator Chis Escudero. Dahil ako po ay nadidismaya ngayon sa kanyang ginagawa na parang pagpapadelay dito po sa impeachment trial. Diba kasi sa totoo lang, kayang-kaya nilang gawin yan eh. Kahit na may eleksyon, kailangan unahin pa rin po ang impeachment trial. Diba? Dapat kilusan na nila to. Kasi po, marami pong mga Pilipino ang naghihintay ng katotohanan. Marami pong mga Pilipino ang gusto na mawala na sa pwesto si VP Sara dahil nga po sa ginagawa nitong panggugulo sa ating gobyerno, paglaban at paggawa ng mga issue sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pananakot, pagbabanta. Diba? Napakadelikado po nun eh. Habang siya'y nasa kapangyarihan, kaya niyang gawin yan. Habang siya'y nasa kapangyarihan, kaya niyang magbigay ng pera kay Cocoy Villamin, kay Mary Grace Piatos, at kay Chippy McDonald at Juan Miguel Uishi. Kayang-kaya niya yan. Kaya, di ba, Senator Chis, sana naman po ay mapakinggan ninyo ang panawagan ng mas nakararami. Diba? Kayo po ay binoto namin dyan dahil may tiwala po kami sa inyo. Sana naman po huwag niyong sirain ang aming tiwala. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama niyo dito sa vlog na ito. Thank you sa ating idol at tropa pips, Sir Mike Abe. Salamat po sa inyong magandang video at ingat po kayo sa inyong bakasyon. Salamat din po sa ating mga tropa pips na laging nandyan, nanonood. Ingat po kayo Salamat po. Mama Chup Chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first.